Magandang araw po sa lahat ng mga katoto, mga kapulido, mga followers sa aking Facebook at sa mga friends ko at higit sa lahat mga kapatid sa Panginoon. Ngayong Abril 7, 2026, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa aking pag-uwi kanina galing ng Pandakaki ay inihayag ng Panginoon ang mensaheng ito. Kaya sa pagsasalita ng kanyang mga salita, hindi po tayo nangangailangan na ito ay i-edit. Masarap tumanggap ng mensahe mula sa ating Panginoong Diyos na sariwa, napapanahon, na ito ang kailangan natin na malaman sa ating kapanahunan. Tayo po ang saksing buhay. Ang sitwasyon ng daigdig ngayon ay naaaburido ang marami, maging ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, sapagkat hindi mapigil-pigilan ang pagtaas ng gasolina nang dahil sa digmaan sa Iran at ng USA at Israel. Mga katoto, mga kapatid sa Panginoon, gaya ng aking sinabi sa aking pag-vlog sa Facebook, sa panahon natin ngayon o ngayong 2026, ito ang simula ng kapighatian na binabanggit sa Mateo. Ano po ang katunayan? Ang mga alagad ng ating Panginoon o ang mga apostol, nang narito pa sa lupa ang ating Panginoon ay palihim siyang tinanong. Ganito ang mababasa natin sa Mateo 24:3. Ito po ang nakasulat na ipinasulat ng Panginoon sa kanyang mga banal na kasulatan. Mateo 24:3. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Mga kapatid, mga katoto, mga kapulido, ang mga alagad ay pasikreto, palihim, na nagtanong sa ating Panginoon. Ang sabi nila, "Panginoon, kailan mangyayaring mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Ano ang sagot ng ating Panginoon? Pakinggan po natin, itutuloy ko ang pagbasa sa 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigang inuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami.
at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglimihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Mag-ingat kayo, anya. Bakit? Bakit pinag-iingat ng Panginoon ang mga alagad o ang mga tagasunod niya? Maging tayo man, dapat mag-ingat. Sapagkat ang sabi niya, marami ang magsisipa rito sa aking pangalan. Magsasabi, ako ang Kristo. Ano ang ibig sabihin niyan? Ako ang sugo. Ako ang inutusan ng Panginoon. Marami ang mga sasabi. Talamak. Pero gaya po ng aking ipinagpauna sa nakaraan, nakasulat sa banal na kasulatan na ang pagkakilanlan sa mga bulaan, yung mga hindi nagaganap yung kanilang sinabi. Anong ibig sabihin yan? Kontradiksyon sa salita ng Panginoon. Kontradiksyon sa pangyayari. Magkasalungat. Hindi po maaaring magkasalungat ang pangyayari at ang mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat ang mga sumusulat, ang mga inutosang sumulat ng kanyang mga salita sa mga banal na kasulatan, kinasihan, pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa panahon ng kanilang pagsusulat, hindi po sila nagkamali. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ang marami nagsasabi na ang binabanggit na digmaan sa Mateo 24:6 ay ang mga nangaunang digmaan. Halimbawa, ang digmaang pansalibutan noong 1914 at sinundan pa ng ikalawang digmaan noong 1939. Kaya aling digmaan ang binabanggit ng Panginoon? Pagka narinig natin ito, malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang digmaang mabilis na aalingaw-ngaw. Anong ibig sabihin yan? Mabilis ang pagbabalita. Kailan yun? Pakinggan po natin ang pahayag sa Daniel 12:4. Bago ko basahin ang Daniel 12:4, ang mensaheng ito ay inihayag ng Panginoong Diyos kanina. Kaya wala po tayong outline. Hindi ito ini-edit. Ito ay sariwa. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos sapagkat ang mentor ko walang iba kundi ang Panginoon. Napakagaling niya. Pagka nagbibigay ng mensahe, sariwa na papanahon, hindi magkasalungat sa kanyang mga salita. Kaya dyan po natin makikilala ang mga inuutusan niya at ang mga hindi niya inuutusan, sapagkat ang mga hindi niya inuutusan, sila'y nagbabasa, sila'y nagbibigay ng pakahulugan, subalit kontradiksyon sa pangyayari. Balikan po natin ang tanong. Aling digmaan ang mabilis na aalingaw-ngaw
Kailan ang panahon ng digmaan na binabanggit ng Panginoon na siyang palatandaan ng kanyang ikalawang pagparito? Pakinggan po natin ang pahayag sa Daniel 12:4. Ito po ang nakasulat. Daniel 12:4. 12:4 ng Daniel. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman lalago. Kailan po ang panahon? Kailan itong digmaan? Alin itong digmaan na binabanggit ng Panginoon pagka nakita natin, pagka nababalitaan natin? Ito ang tanda na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito. Ito ang digmaan na sa panahon ng marami ang tatakbo ng paraot parito. Ito yung digmaan sa panahon na malago, mataas ang kaalaman. Ito yung panahon natin. Bakit po maraming tumatakbo ng paraot parito, maraming mga sasakyan? Anong katunayan? Magkabi-kabila ang traffic. Ang kaalaman ay malago sa panahon natin. Anong katunayan? Maraming mga high-tech na cellphone, mga computer, mga iba't ibang kagamitan. Kaya ang digmaan na binabanggit ng Panginoon sa Mateo 24:6, ang digmaan na paparating o ang ikatlong digmaang pansalibutan. Kaya sabi ng Panginoon, pagka nakita ninyo ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na si malapit na. Kaya sinasabi ko ang taong 2026, ito ang simula ng kapighatian. Hindi sa nakaraang mga taon, hindi sa mga nagdaang panahon. Itong taon na 2026, ito ang simula ng kapighatian. Ano pa ang sinabi ng Panginoon? Pakinggan natin sa Mateo 24, itutuloy lang natin ang pagbasa. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Kaya nang dahil sa pagtaas, sa mabilis na pagtaas ng gasolina, dahil ang problema ngayon ay gasolina, anong pahayag ng Panginoon? Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako.